dahil sa mga nangyari noong martial law, mga ganon. Akala ko ganon. Tapos, tinulak ko siya ng tinulak, pinilit ko ng pinilit, hanggang nagsabi na siya, hindi maganda ang karanasan ko sa kanya nung siya ay senator. Dahil may humingi ng tulong sa kanya, hindi niya tinulungan, pinadala pa nila sa akin yung sulat ng humihingi ng tulong. So yun yung sinabi nung governor. Siyempre ako, wala naman ako experience sa kanya eh. So sabi ko siguro isolated incident. Noong kampanya, napapansin ko, di ba nakikita niyo sa footage, magbibigay yung mga tao niyan eh. Sobre request letter, hingi ng tulong. Hindi niya yan tinatanggap. Hindi niya yan, di ba, kakamay, dadaan yung convoy, kakamay. Gaganayan na niya yan. Tapos merong isang beses, di ko alam, baka siguro ginanon na talaga yung kamay niya at ginanon yung papel. So nahawa, magkatabi kami, nahawakan niya yung papel. Tapos hindi niya alam siguro ko itatapon niya o kinuha ko. Tapos binasa ko. Napakasimple nung pakiusap nung tao. Sabi niya, konting tulong lang sa dagdag kapital. Ako ay isang vendor. Napakaliit na bagay. Hindi niya binasa. Sabi, hindi niya man lang inattempt alamin kung ano yung kailangan ng tao. So sabi ko sa kanya, oh, ako na nito. Sabi ko, huwag mo na isipin to, ako na. Tapos sabi niya, oh, ikaw na ha, ikaw na bahala dyan. Sabi ko, oh, ako na. So yun, meron akong experience na ganyan sa kanya. Ma'am, kung alam mo na early on na may problema, bakit it took you a lot of years pa bago nagsalita, ilabas yung saloobin niyo sa kanya? Naglabas na ako ng saloobin ko nung nag-resign ako. Yun na talaga yung pinaka, kumbaga, first form of formal protest ko sa Pangulo. Sinabi ko doon, 3 yung dahilan. Unang-una, personal, dahil meron siyang pangako sa akin na hindi niya tinupad. Para niya ako mapa-oo na tatakbo akong vice president, meron akong 2 hiningi. Isa doon, wala talaga. So okay lang yun, sabi ko, di ba? Nung ako nag-resign sa Department of Education. Okay lang yun. Kasi personal ko naman yun eh. Wala namang, hindi na makaka-apekto sa taong bayan yon. So okay lang yon. Tapos pangalawa, yung pagbaliwala ba niya sa reklamo namin sa Department of Education na yung budget namin ay kinokontrol ng House of Representatives. Hindi lang control, kinuha talaga at pinaghati-hatian. At syempre, sabi ko nga, nung ako ay nag-explain noon, sabi ko, nakikita sa papel, hindi ninyo nang kailangan ng ebidensya dahil inattach mismo ng House of Representatives ang listahan ng paghati-hati nila ng budget ng Department of Education. Pag-akyat namin sa Senate during the plenary, merong isang senator na nagtanong, sa inyo ba itong listahan? Sabi namin hindi. So parang nabuhayan kami doon na parang baka sa BICAM ay maayos yung budget namin, pero wala pa rin. Kaya doon ko nasabi, sabi ko 2 tao lang naman ang humahawak ng budget sa Pilipinas. Si Martin Romualdez at si Zaldico. At masasabi ko na pinapabayaan ni BBM dahil nung sinabi namin sa kanya during a cabinet meeting, classroom shortage, pinapakialaman yung budget, binaliwala niya yung tanong or yung sinabi namin. So, ibig sabihin, meron siyang, kumbaga, approval, implied approval doon sa ginagawa. Ma'am, speaking of House of Representative, marami nagsasabi na yung pag-announce daw nyo ay political move
para takutin itong mga congressman sa inyong... Ang kasama ko lang yung taong bayan na nagsasabi lumaban ka, na wala ding kapangyarihan. No, ordinary Filipino citizens. So paano ako mananakot ng mga members ng House of Representatives na kumbaga naka-angkla, nakasabit sa kapangyarihan ni BBM, sa kapangyarihan ng administrasyon. So paano mo matatakot yung mga ganun? Eh sila yung in power. Ako yung nag-iisang nag-iisang tao na hindi kaparte ng barkadahan. Alam naman natin yung mga kasunod mo talagang kulelat. Kung hindi negative, kulelat talaga. Parang, syempre, no choice daw yung mga congressman na kumampi na sa inyo dahil lagot daw sila pagka kayo ay naging presidente. Yun ang sinasabi ng mga ilang political analysts at mga tao. Meron na daw kayong alibay na ginagamit lang yung impeachment sa politika dahil tatakbo nga kayo. Bago pa naman ako, okay, unahin ko sagutin yan ha. Bago ako tumakbong, bago ako nag-declare na tatakbo akong Pangulo, kung maalala nyo, sinasabi ko na, di ba, inaatake nila ako kasi sa paningin nila, tatakbo ako sa 2028. Sinabi ko na yun ilang beses. Sabi ko, it's a political attack, it's political scapegoating sa mga kakulangan ng administrasyon. So sinabi ko na yon noon, bago pa man ako nag-declare na tatakbong president. Yun namang frontrunner, hindi kasi ako naniniwala dyan sa numbers na yan. Kasi hindi natin alam kung sinong nagpagawa ng survey. Malay ba natin kung pinapalabas lang nila na frontrunner ako pero hindi naman pala totoo. Diba? So, hindi ako naniniwala sa numero na sinasabi nila. Pero naniniwala ako sa mga tao na random places in the country who don't know me at all except for my name. And then they say, lumaban ka. Hindi ka naniniwala na plus 30 ka lang? O kasi people are saying na mukhang mukhang daya yan. They believe at least nasa 70% daw yung trust and approval rating mo. Hindi kasi ako nagpapasurvey kasi mahal. Wala kaming budget para sa survey. In fact, nakikisurvey lang kami. Kung merong lumalabas na survey, sabi na, ito pala yung number. Pero sa totoo lang, hindi rin naman natin alam kung sino yung nagpa-survey 'Di ba? Kung totoo ba talagang independent yun o merong gumastos para sa survey. So, hindi ko binabase sa survey yung galawan ko. So, hindi nyo talaga po tiniming itong pag-announce ninyo? Walang timing ito. Talagang nasa puso nyo lang. Tsaka, VP, doktoran ko yon para isang sagutan na lang. Kasi, bakit ganito kaaga? Ikaw daw in history ng mga nag-declare, yung pinakamaaga, bakit Ash Wednesday daw? Nag-speculate talaga yung mga tao. Actually, hindi ko nga naisip na Ash Wednesday pala yun. Nalaman ko na lang na Ash Wednesday kasi sinabihan ako pagdating ko sa office, may misa. Sabi ko, bakit may misa? In fact, kung nakikita nyo, pinalitan pa yung setup, diba? Kasi akala nila press conference yun. Naka-table yun Walang podium yun sa una. Tapos nandun pa yung mga heraldic symbols. Tapos pinapalitan ko. Tapos sinabihan ako may misa. Sabi ko, bakit may misa tayo? Ash Wednesday. So, tapos nalaman ko lang after na Ramadan na pala. Kasi yung mga kaibigan ko na mga Muslim, nag-greet na ng Ramadan Mubarak. So, walang yon.
Pero, binigay ko naman yung rason. Kung maaalala ninyo, nandun yun sa speech. Kasi inisip ko na talaga yun eh. Ako magtatanong ito sila kung bakit February 2026 ako nagsabi. Tapos, sinabi ko na yon, binigyan ko ng rason para hindi na sila magtanong. Pero nagtanong pa rin pala sila. Sabi ko, madalas, iniiwasan ng mga politiko ang maagang paghayag ng kanilang mga plano upang hindi sila maging target ng pag-atake. Ngunit, matagal nang sinira ng administrasyong ito ang pangalan ko. Kung maalala ninyo, nagsimula yung attacks nila October 2023. Matagal na akong inaatake gamit ang buong makinarya ng kapangyarihan mula sa mga scripted na investigasyon na ibinalot sa katagang in aid of legislation, sa pagkidnap ng aking ama, hanggang sa mga samot-saring paratang na pilit nilang inuulit-ulit hanggang magmukhang totoo. So ito yung reason. Diba yung mga politiko, hindi sila nagde-declare dahil takot sila, habulin sila ng kalaban nila eh. Diba? Mabinay, sabi nga nila. Oo. Silang mabinay. Oo. Kakasuhan ka. Iimbestigahan ka. Ginawa na nila lahat yun eh. 'Di ba? So ano pa bang i-delay ko sa sasabihin ko na tatakbo akong Pangulo ng Pilipinas? Sinabi ko sa lahat, gagawin ko yon December of 2026. Inagahan ko lang ng ilang buwan. So wala namang kakaiba doon. Nabanggit nyo din po sa inyong speech na humingi kayo ng tawad dahil po sa nailuklok si BBM dahil sa inyo. Dahil po anong specific na sa tingin ninyo talagang hinihingi ninyo aside from sa binanggit ninyo na tawad sa Pilipino? Bakit? Sa tingin nyo po ba talagang kayo ang dahilan ng pagkapanalo ni BBM? Kasi ang pagiging Pangulo, destiny yan eh. Diba? So hindi ko naman masabi na ako yung dahilan ng kanyang pagiging Pangulo. Pero nag-contribute ako sa paghingi ng tulong sa mga tao na iboto si BBM. Kaya madaming beses na rin, tulad ng sinasabi ng mga tao na lumaban ka, madaming beses na rin ako na real talk sa daan na masasalubong ko yung tao, makakasalubong ko yung tao, or kumakain ako, tapos merong kumakain dyan sa ibang lamesa, tapos magpapapicture sasabihin, alam mo, binoto namin si BBM dahil sa iyo eh. Kasalanan mo talaga lahat to eh. Hindi ko na mabilang ilang beses, lalo na sa mga tiga Mindanao. Doon kasi sa unfiltered ang mga tiga Mindanao sa akin. Sobra silang komportable sa akin kasi galing ako doon eh. Laki ako doon eh. Pumunta lang naman ako dito sa Manila para mag-aral, magtrabaho. Pero doon talaga ako lumaki, doon ako nakatira. So, sobrang unfiltered yung mga tao doon. Ikaw ang hinungdan, Inday Sara, sa mga kagubot karon sa ato ang nasod. Kay imuhaming, di kumbinsi nga iboto si BBM. So, ano po nararamdaman nyo pagka sinasabi? Paano ako mag-sorry? Sabi ko nga, gusto kong lumuhod, pero wala sa kultura ng Pilipino ang, yung lumuhod ka ba? Ang lumuluhod lang kasi tayo sa Diyos eh. Diba? Wala sa kultura natin yung parang you grovel at the feet of another person. So gusto ko gawin yon sa lahat. Hindi ko rin siya magawa. Dahil ang dami nun. Ilang yung bumoto sa kanya? 31 million. Sabihin na lang natin, kahit 10 million dun, bumoto dahil sinabi ni Inday Sara na iboto ninyo ito. Hindi ko magawa yun. So yung form of remorse ko, apology ko, is ibigay yung gusto ng mga tao na tumakbo akong pagka-presidente.
So i-confirm ko lang VP. Kasi ang pagkakaintindi ng mga tao, lalong-lalo na nung mga galit sa'yo sa mga sinabi mo is, ikaw ang